The control sequence. The control operation in international operation follows similar logical sequence as that in domestic marketing, through the implementation may vary depending on the relationship among the steps involved in the control process. Ang control sequence sa international marketing pareho lang sang proseso sa lokal nga marketing pero ginabagay sa pagbutang sang klaro nga objectives, pili sang pamaagi sang pag-control, butang sang standards, hatag sang responsibilidad, himo sang communication, tapos step by step nga tan-awon ang resulta. Kag kung may sala o kon kulang, himuon ang corrective action kag balikan liwat ang mga step para i-adjust kung kinahanglan. Entry moves. One of the critical decisions of international marketing is the mode of entering the foreign market. At one extreme, a company may produce domestically and export to the foreign market with no overseas investment. At the other extreme, the company may establish manufacturing facilities in the foreign country requiring direct foreign investment. In between these extremes, there are several options with different levels of the foreign investment. No single entry method, all countries, so firms may use different strategies in different markets. Entry moves runs from indirect export to direct investment abroad. Low investment means less risk and less control, while higher investment in the foreign manufacturing gives full control and higher profits but also higher risk. Ang entry modes amo ni ang way paano ka makasulod sa iban nga pungsod o sa iban nga bansa para magbaligya. Pwede ka mag-export nga wala lang masyado gasto pero gamay man ang control mo. O kon pwede ka magpatindog sang kaugalingon mo nga product didto sa iban nga bansa o sa iban nga pungsod. Nga dako ang gasto kag risgo pero imo gid tanan nga control kag dako man ang possible nga ganansya, depende lang sa sitwasyon sang pungsod kung ano ang bagay nga strategy ang ila nga sa iban nga nasod. Exporting may be appropriate under the following circumstances. Number 1. The volume of foreign market is not large enough to justify production in the foreign market. Sa volume of foreign market is hindi pa kasara ang kadamuon nga tao sang pagbakal sa iban nga pungsod para magpatindog kapas ang sarili mo nga product didto sa iban nga nasod. Gamay pa lang ang market, gamay pa lang ang imong nga produkto, lugi kung mag-ubra ka pa didto sa sarili mo nga product. Number 2. Cost of production is higher in the foreign market. Mas mahal maghimo sang produkto sa ilang nga pungsod kaysa diri sa aton nga bansa, diri sa Pilipinas. So mas barato kung diri lang ubrahon tapos i-export na lang didto sa iban nga nasod. Number 3. Foreign market is characterized by production bottlenecks like infrastructural problems, problems of material supply, labor unrest, and sa number 3, sa foreign markets, dramo problema sa ilang nga lugar kung mag-ubra didto. Mag-ubra kita didto. Kulang kuryente, pangit ang ilang kalain ng dalan, budlay ang raw materials, permi strike ang mga trabante, mas damo lang sakit sa
ulo, damo sang ginaproblema. Number 4. There are political or other risks of investment in the foreign country. Delikado magbutang sang negosyo didto kay hindi stable ang gobyerno nila ukon may gera. Parehas subong, may ara gera, may ara nga ginaproblema. Ukon pwede kumpiskahon nila imo nga negosyo. Bawal pa mag-display sang imo sarili nga product. Number 5. There is no guarantee of the market available for longer period. Wala kasiguraduhan nga magdugay ang bakal sa mga taho didto kumpara diri. Basin karon lang na uso, dason wala na. Una lang ang bakal, una lang ang uso, una lang ang nagsikat, o nag-viral. Pero sang ulihi nga nang do hindi na nila wala na. Number 6. Foreign investment is not encouraged by the concerned foreign government. Hindi gusto sang gobyerno nila nga magsulod ang mga foreigner nga negosyante. Daw ginapabudlayan kanila kung magpatindog ka sarili mo nga product dito o pabrika. Number 7. There is excess production capacity in the domestic market or expansion of existing facility is less expensive and easier than setting up production facilities abroad. Number 7. May sobra pa nga kapasidad ang product o pabrika mo diri sa Pilipinas ukon mas barato kag hapos magpadako na lang sang pabrika diri kaysa mag-ubra ka pa sang bag-o sa iban nga pungsod. Mas nami pa nga diri ubrahon kaysa didto pa para hindi ka na magbudlayan. Number 8. Very attractive incentives are available in the country for establishing facilities for export production. Nagahatag ang aton nga gobyerno sa mga benepisyo pareho sang tax, break kung diri ka mag-ubra sang produkto nga pang-export. Mas maayo kung diri na lang sa aton kay kumpara sa iban nga nasyon, sa ibang punsod. Kay dali lang indirect exporting. When a firm delegates the task of selling goods abroad to an outside agency, it is called indirect exporting. Markets are contacted through domestically located middlemen such as merchants, exporters, export houses, trading houses, and buying houses. The main advantage is knowledge of foreign market conditions and avoidance of export producers and documentation allowing manufacturers to focus on production. The most common types of middlemen are merchants, exporters, export houses, trading houses, and buying houses of overseas firms located in the manufacturer's country. Ang indirect exporting amuna kung magpasulod ka lang sa iban nga agency o kon middleman, sentro. Diri sa Pinas, pareho sang export house para sila na bahala magbaligya sa gawa para hindi ka na magproblema sa papeles kag detalye sang mag-abroad kag makafocus ka lang sa paghimo sang imo nga sarili nga produkto o sarili mo nga product. Kay sila na mismo nga agency ang sang imo nga product. Advantage and disadvantage. Number 1, saving cost through share operation. Sa saving cost, mas makatipid ka sa gasto kay ginashare mo o ginashare nila
sang iban ang operasyon. Pareha lang kamo sang bodega, parehas lang sang tao, parehas lang sang tauhan, kag sang mga papeles. So mas nubo ang gasto sang kada isa. Number 2, possible increase in sales through commission-based incentives. Pwede magdamo ang baligya mo kay ang export houses may gana magbaligya. Desidido siya magbaligya. Ang ila kita naka-base sa commission. So paninghuwaon gid nila nga magbaligya ang imo nga sarili nga product para may ginansya sila, dako ang ilang ginansya. Number 3, reduce unit paint due to consolidate shipment. Mas marado ang shipping kada isa ka produkto kay gintipo nila ang mga baligya sang lain-lain nga company sa isa lang ka barko o container, mga container nga ginakarga. Dako ang natipid kaysa magpadala ka sa imo lang. Para ma-share man, para matunga sang iban nga nagpadala sito nga barko kay para makatipid kag hindi sang gasto. Number 4, better foreign representation of products. Mas maayo ang pagpresentar sang imo produkto sa gawa kay ang export houses kabalo na magnegosyo didto. May mga connection na sila kag kabalo sila sang estilo sang mga buyer sa iban nga pungsod, sa iban nga nasyon. Sa disadvantage naman is number 1, export houses may handle too many unrelated lines. Ang export houses damo-damo ginadala nga produkto nga wala relationship o relasyon sa imo o tawag sini connection. Wala connection. Basin hindi nila matutukan maayo ang imo nga baligya kay lain-lain ang ginaasikaso nila. Number 2, manufacturers may become dependent and not develop export expertise. Pwede magsalig na lang gid ang manufacturer sa export house bangod sina hindi na sila makatuon kung paano mismo mag-export sa ilang nga kaugalingon o sa ilang nga sarili. Number 3, lack of personal involvement. Sa lack of personal involvement, wala na sang personal nga paakig angot sa mga connection sa mga buyer sa gawa o sa ibang nga nasyon. Ang export houses na lang ang gaistorya sa ibang nga nasyon, sa ibang nga pungsod. So hindi mo na makilala maayo ang mga imo sarili nga customer kay ang export house na ang gaistorya sa ila. Number 4, foreign customer may not identify the manufacturer if the export houses uses its own brand. Ang mga buyer sa gawa sa ibang nga nasyon, hindi na nila makilala nga imo na produkto, nga imo na sarili nga produkto kung ang brand sang export houses ang nakabutang. Tanan nga dungog makadto sa export houses hindi sa imo kay sila man ang ga-introduce o sila man ang gaano sa gadala sa imo nga sarili nga product. Dahil